balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola. Napokor. Balik tayo. Karambola sa Aliw, Channel 23, DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Balal, ngayon, May 29, 2024. Okay, meron lang akong gustong sitahin o komentan doon sa mga troll na nagsasabi, pabayaan na lang daw kahit mali yung ginagawa. Yung presidente. Okay, kung nagdadrag siya, pabayaan mo na lang magdrag siya. Ibang kwento yun. Is there something inherently wrong? Talaga po bang masamang-masama yan? By nature. Yang mag-release ka ng pera sa Office of the Vice President kasi walang budget noong magkaaway yung presidente at saka vice president. Walang budget na naabutan yan. Is that inherently wrong? Kumbaga po ba sa konsensya? Oo. Kumbaga, pag-usapan na lang natin yung konsensya. Sa konsensya, sasabihin mo, masamang-masama yan, mag-release ka ng pera sa Office of the Vice President. Kasi, pipiso na lang na iwan dun sa, ano na. Ngayon, kung masama yung ginagawa nila, ay ibang kwento po yan. Oo. Pero yung pera, hanggat hindi nyo sinasabing nilustay ni Sarah yan, kung saan niya lang ginamit yan. Nag-party siya. Nag-party ka, or what? Nag-abroad, or whatever. Diba? Several trips during the first 6 months. Naging most traveled Vice President ka. Iba yun. Namili ka ng maraming terno. Yan, mga ganun. Umattend ka ng mga awarding abroad. Hindi naman ganun ang ginawa. Bumili ka ng helicopter. Yan. Kotse. Okay? Malinaw po ba yun? Okay? Para maging Sana nga maliwanag malinaw lang na. tayo. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang problema natin sa kuryente. Red alert na naman kahapon ang buong Luzon. Talagang kulang Hanggang sa isang linggo raw po yan. Kahapon, 2 beses. 2 p.m. to 4 p.m., 8 p.m. to 10 p.m. Okay, ng red alert. Yung after the 10 p.m. red alert, naging yellow alert. Yung after the 4 p.m., naging yellow alert. Pero yung yellow, napakadami po noon. Okay. Maraming power plants po kasi na hindi pa rin gumagana. Lalo na yung mga southern, yung mga nandito sa southern Calabarzon area. Ang ginawa po sa Zambales, malawakang brownout. Ganun na nangyayari. May mga talagang... Malaki yun base load yun yung Zambales. So, nag-brownout sa Zambales, 2 oras daw ata, mahigit 2 oras. Yan ang situation ng ating power. At the same time, ano sabi ng Aboitiz, pare? Ano daw, hindi daw maapektuhan ng cost ng kuryente dahil sa kanilang capex investments sa thermal Yun ang sabi nila. Meron silang bago. Bakit? meron silang bagong pagkukulang. May bago silang pero formula. huwag kayong mag-alala, mga kababayan, hindi matataas ang inyong Ang problema po natin Kabayan, dyan, secret naman talaga yung inyong... Kayong dalawa lang ng ERC nag-uusap Ayan, meron pa silang pirmahan. Yung pirmahan na ito, Anong pirmahan? sa labas yun kasi yung kanilang Cotabato Power and Light at saka Davao. Doon hindi dito sa Luzon yun. Okay. So... Doon kasi nagkaroon sila ng pirmahan. Mag-i-invest daw sila ron. No. Nagkaroon sila ng pirmahan with a Thai company in order to have smart power Yun, plants. smart power. So, gagastos sila, sinabi mo. Yes. Maglalagay sila ng kapital. Hindi raw tataas yung presyo ng kuryente. Dahil Magaling sila. withstanding may capex investment sila Ayun. ilalagak. Sabi lang yun. Nagpapasya po niyan, ERC. At ang history nyo with ERC, palagi kayong lamang ang Aboitiz. Pag ERC ang may Pinag-uusapan. desisyon. Ayan. Kamo sa Mindanao Yun yan. na lamang ancillary services Minum. ng NGCP na idagdag na po yan sa ating bills.
simula ng Enero, kung napansin nyo, nagtaasan na yung ating bills. At saka yung Simula Enero. At saka yung yung ancillary ang ibig sabihin po nun, kung wala na talagang pagkukunan, ito, papatakbuhin mo na ito. Yung ancillary services na napilitan ng NGCP na gumawa, Okay. kayo. Kasi yung isang ancillary service para sa Mindanao, hindi nyo pinatakbo eh. Oo. Hindi nyo pinatakbo yun. Hindi. Hindi, sa Zamboanga, hindi nila Yung sa West pinatakbo yun. Mindanao, Wala. Bakit? Ano ba yun? Hindi sa kanila yun eh. hindi naman pinatakbo pero wala silang permit mula sa Hindi nga. sa ERC. Ang ibig which sabihin, is, hindi again, Bakit kung hindi sa kanila yun, ba't sila nagdidesisyon? Yun eh. Bakit sila hindi sila nagdidesisyon na hindi dapat... ERC nagdesisyon. Ay, di parang sila na rin yun. Ikaw naman, regulatory C na naman tayo, regulatory capital C na naman tayo niyan eh. Sabi po, may nadampot kami kasing Marites noon. Yung presidente raw, overheard. Sabi niya raw sa isang consultant, ibinigay ko na lahat ng gusto nyo. Ayaw ko lang magkaroon ng mga brownouts. Yan. Mr. President, andito na po yung ayaw nyo. Ayan na yung ayaw nyo. Ah. Hindi sinunod, pinasakyan lang kayo. Hindi naman hindi naman brownout yun. Alert. 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 Nawalan ng kuryente sa Sambales eh. Dalawang Yellow oras. alert pa lang problema na eh. Red alert. Alerts po yung ibig Ano sabihin. ibig sabihin? Baliwala yung Sambales sa atin? Okay lang mag-brownout doon na 2 oras? Hindi yung alert yun eh. Lagyan alert yan. Nawawalan ng kuryente. Oo. Grabe yung negosyo, everything. Wala po kami kuryente. Hindi pwede. Hindi. Imposible. Alert lang yan. Red alert lang eh. Oo. Imposible kayo Simple mawalan. wala kayo. Wala nga po eh. Sinabi ko na sa inyo. Red alert lang yan eh. Buksan mo yung switch. Baka hindi mo nabuksan Baka yung hindi switch. Baka may depresya yung circuit breaker nyo. Diyan sa mga taga-Sambales. Bale, so, kamali kayo yan. Yung substation ninyo dyan, Baka nagluloko. nagluloko. Yan. Itong NGCP, kung minsan nakakalimutan yan eh. Malilimutin. Malilimutin yan. So Grabe. kayo lahat na may problema. Hindi sila. Hindi po ang ERC, hindi po ang Department of Energy. Okay? Kayo, Kayo, may problema. bakit ayaw nyo magtipid? Oo, yan. Magtipid kayo. Meralco, sabihan mo yung mga customer mo. Gumamit na sila ng generator. Yan. At naglabas na nga sila ng kautusan ng ERC at programa na huwag masisiraan ng Generator. mga generator ng mga planta. Huwag kayong masisiraan. Oo. We hereby Kakasuhan kayo. Kakasuhan kayo. At ngayon, Pagkasira para kayo. matulungan kayo, pahahabain namin yung oras ng Repair. Downtime. Oh. Downtime. Hindi, naman yun, si Lutilla yun. Okay. Yun ang solution. DOE pala yun, DOE. May shortage na kuryente. Ang solution niya po, pahabain yung downtime. No mga, hindi magtayo ng bagong planta. Dahil lumang mga planta na to talaga masisiraan po yan. Ang solusyon, dahil kulang na kuryente, kailangan tumakbo ng maayos yung mga existing plants. Tanongin mo sa kanila kung bakit walang Tatayo ng bago. o nagtatayo o kaya walang na-switch na bago. May sus. Bakit nga? Permitting nga eh. Meeting. Yung The permitting ease of doing system nila, business problema na naman eh. tayo. Yung, Sinita na sila ni Senator Gatchalian dyan. Yung permitting. I-submit nyo lahat ng pending application Application. dyan sa inyo. Ginawa na ba yun? Yun. Hindi po. Ngayon, lahat may problema na tayo. Brown and everything. Ano kaya ang gagawin ni Senator Win Gatchalian dyan? Hanapin po ninyo yan, Senator. Pati yung Listahan ng lahat ng pending. pati yung Gantt chart ng lahat ng mga yung Gantt chart Oo. ng lahat ng maintenance program ng lahat ng planta sa Pilipinas. Ay, naku. Oh. maintenance. Maintenance kasi Kahit pinakamatinding schedule ka na, yung mga hindi inaasahang masiraan, mangyayari dahil napaka-tanda na ng ating mga Kailangan natin bagong planta. Yun na sinasabi nila eh. Maski gaano kahaba, kasinsin ang iyong repair dyan, mangyayari, masisiraan pa rin dahil sa luma na. yung mga planta na yan. Oo. So, solution ba yung sinasabi ng ating Energy Secretary na hahabaan nila ang repair?
Kulang eh. Kulang. Baka hindi, ang problema nga ni Sec, Kulang nga ang ang planta problema eh. nga ni Sec Popo, ni Sec Lotilla, baka sabihin, sir, talaga hindi ho na yung marirepair to eh. Wala na ho yung tornilyong ganyan eh. 1930s ho yun eh. Hindi na ho ganyan pobre eh. Basta habaan nyo repair time. Yan. Ngayon po, ang ombudsman, Nako, yan. another governor suspended. Grabe to. Plus 68 others. All agencies involved. Public officials lahat. Yung pong provincial governor ng Bohol, Enrico Aristotel Aumentado, at saka 68 other public officials. Preventive suspension po. May kinalaman to doon sa Chocolate Hills. Preventive suspension without pay. Oh, 60 days. Kasi 6 months pala. 6 months. yung investigation daw ng ombudsman doon sa illegal operation ng private resorts. Oh, resorts. Hindi lang isa Hindi yun. isa. Tama yun, resorts. Kasama yung mayor. Ilang mayor to, pare? Marami-raming mayor to. Kasama yung DNR. Kasama yung Mayor Juan Restituto Suarez, Antonino Humawid, Elizabeth Pase. Ang dami, pare. Ang daming mayor. Iba pang mga... kapalibot sa Chocolate Hills area. Okay. National agencies, Yeah, DENR. yes. Okay. Office of Civil Defense, Department of Agriculture, Department of Science and Technology, PNP, Management Board, Protected Area yung Management Bambi, Board. Bambi. Grabe. Regional Directors, gano'n ha. Wholesale, ano? 68. Ang lupit Dami nitong na. si Uncle Uncle Sam. Good morning po. Good morning. Pero Uncle Sam, pupunta lamang to sa Court of Appeals eh. Ayun ang problema. Oo. Baka Sasabihin ng Court of Appeals, indispensable ang services ng mga yan. ng mga yan. Kaya hindi pwede suspindihin. Ayan. Kanya po nangyari sa Nueva Ecija. Yan mabigat yung indispensable service eh. Ibig sabihin, walang pwedeng pumalit. Hindi pwede, walang pwedeng tanggalin. Magmula ngayon, lahat ng official na pasususpend ni Sam, ni Uncle Sam, Ni Uncle pupunta lamang sa Court of Appeals sa sasabihin, indispensable Indispensable ang home service service namin eh. Ibig mo sabihin yung service attached to your person? Hindi pwedeng yung opisina. Teka muna, itong ombudsman, ano ba to, findings, final executor, ano ba sabi? Final... Oh, immediate yan. executory. Immediately executory. At ang mag-execute yung office ni Secretary Benjamin Abalos ni... The In the ILG, case of in the case of the in the case sa of mga the mayor local o governments. governments. Okay. At saka yung yung sa So- DNR, siyempre, DNR, yung mga ganon. Oh. Agency by agency. Ano yung Court of Appeals na sinasabi niyo? Hindi, kasi yung sinuspended ng ombudsman, yung... Ang appeal kasi dito, you go to the court of Go to the Court of yung, sila lahat. yung governor ng Nueva Ecija, Oh, okay. umali. Okay. Dahil masama sa yung doon kayo umali. Sa Iba yung quarry. police niya. Sa Operation. quarrying na binigay ng permit and everything. Okay. Nang walang ECC, Environmental Clearance Certificate. Maliwanag, ano. Sa pretty pinasuspende. clear cut and dried. Takbo ngayon sa Court of Appeals. Sabi ng Court of Appeals, di pwede suspindihin yan. Indispensable. Ibig sabihin po na indispensable, kailangan niya services. walang pwedeng pumalit. Yeah! Yan, indispensable. Kahit na may clear cut wrongdoing at na nakitang findings. Hindi, yun nga yung problema doon eh. It is being attached to a person, not to the office. Okay. Yun ang problema dyan. Nako. Because, halimbawa, governor ka or mayor ka, may vice mayor ka naman, may vice governor ka. Ibig mo sabihin, hindi pwedeng pumalit yun. Baka nasali rin sa kaso. Hindi naman. Hindi naman sa club. Yung mga ganon. Hindi, merong merong... Pero okay, babalik tayo din sa ng ombudsman. Parang napaka-blanket, napaka-wide-ranging. kasi ang dami nga Lahat resorts involved na- mo. Involved la sa permitting. Which makes us think ngayon na, Permit. ako, baka The permitting. tip of the ice cream lang siguro to sa pagpumunta ka sa iba-iba pang mga Oo, lugar sa maraming Pilipinas. Pag Hindi may nga, nagko-complain, di ba? Itong nagsama na sila, LGU, Lahat. DNR, PNP, lahat, Oo. Investigasyon po ng ombudsman. At hindi na hinintay yung investigasyon ng Senado. Dahil ang Senado,
iniimbestigahan din niya resort na yan. Na wala naman nangyari. So, sabi siguro ng ombudsman, Ni Uncle Sam. kupad naman ito. Oo, kami na lang. Oo, total, ano naman to, moto proprio to. Okay. Captain Speak Garden, kung hindi naaalala nyo. At yan pong Global Geopark na yan ay UNESCO Heritage Heritage Site. Global Geopark. At yung Senado natin, medyo parang nawalan na ng gana sa kanilang hearing. Hindi sila nag-anli hearing dito, ha? Hindi kamukha nung Bamban Mayor. Paano kaya yan, pare? Anong kauuwian nito? Gigibain ba yung resort? Ayun, doon ako interesado eh. Meron ba tayong paraan para maibalik sa dati yung mga binaboy na halimbawa ganyan heritage site? Hindi ba kasama dapat sa reglamento na kapag binaboy mo yan, i-restore mo doon sa dati? Dapat merong ganun eh. Ang mangyay, yun eh. Yun ang inaalala ko dyan eh. So, Baka- sinira mo. Ginawa mong resort. May kasalanan ka. O, tigil ako, operation ko. Pero, wala na. Sira na yan. Ganun ba yun? Ganun lang? Hindi ba dapat may restoration? Parang ano yun, kumbaga sa environment, remediation or something. Ibalik mo sa dating ano yan. Di ba yung Dating condition. dating condition Or yan. approximate thing. Oo. Okay. Alam mo, nakwento ko sa inyo dati, napadebate ako niyan sa isang event, na family event pa nga eh. Yung mga businessman na nandun, sabi niya, kayo sa karambol, tira kayo ng tira eh. Samantalang, yung businessman na yan, biktima yan eh. Binigyan siya ng mga permit, itong mga, ayan. Ngayon, this will, mako-confirm yung kanilang argument na bigyan ka ba naman ng permit mula governor, mayor, down to the PNP, DNR. Kawawa naman itong mga Teka, may tanong ako. Ibig mo sabihin yung mga official na yon, binolunteer sa'yo na bigyan kita ng permit o ikaw ang lumapit sa kanila? Regardless. Parang ang sabi hindi nila. regardless yun. Ang sabi nila ngayon, ganito. Alam mo na heritage site Sabi, yan. Ba't mo ano- pagpipilitan pa kumuha ng permit? Well, yun ang- Kaya ka binigyan ng permit, nilagyan mo. Yun ang argumento ko naman. Hindi mo alam na heritage site to. Pero Yeah. sabi nga nila, businessman to mga to. Sinabi ng mga duly elected na ng kanilang lugar, okay. Sinabi ng DNR, okay. Di go. Hindi nga, sinabi ng okay. This is, you are putting a dousing business, Sinabi lang okay dahil lumapit ka sa kanila. Okay? Ang suspicion nga rito, nilagyan, Nagkaroon ng lagayan. kaya ka binigyan ng permit. Kasi alam na from the very start na hindi ka na pwede. hindi ka talaga pwede Hindi doon. ka pwedeng, there should be no commercial Whatsoever. activity. Pero sabi ko sa'yo, nung party yun, to a man, wala akong kakampi. Lahat sila, talaga, mga businessman kasi lahat yung... Ano, Yun na nga. katwiran nyo, Katwiran pag ba yun? namahunan ka, pwede ka nang manira? Pwede ba yun? Ayun lang. Pwede ba yung ganon? Hindi naman. Hindi naman. Ibig mo sabihin, mamumuhunan ako ngayon. Para gusto ko, i-take over ko yung Bonifacio Monument doon sa But Caloocan. businessmen think differently. Pwede Ang ba? kanila, I'm pam-priming the economy, I'm contributing to national development, I'm contributing to Philippine tourism. Wala ba ibang activity? Pumunta ka sa iba. Sisiksik ka doon sa bawal? Ano ba? Wala ba ibang pwedeng gawin business? Pwede ka ba nang maglagay ng resort somewhere? Kasi napakakitid naman. Hindi naman Yung pwede dahilan na yun. Sinabi nang hindi pwede maglagay ng anong commercial activity. Di umanap ka ng iba? Manap pa ng iba. Bakit ka magsusubiksik doon? Sa gilid ng Chocolate Hill, wag doon sa protected area. Nga eh. Sa labas. Sa labas doon Doon mismo ka sa sa gilid. ano eh. Oo. Maglagay ka doon. Pwede yun. Doon sa malapit sa airport. Kausapin mo yung aboitis. Yeah. Sir, hawak na po ng aboitis Oo nga eh. Ayan. Sila, Panglaho to nauna na sila eh. Ha? Nauna na sila mas malaking pondo. Nadali na po ng aboitis Nadali na yung po. panglaw eh. Ayan. Marami pong ibang ganyan pang resorts. Marami. Sa Tip protected of the area. ice cream to, malamang. Tip of- Oo. Sa Masungi lang eh. Oo. Yan. Sa Palawan lang. Mga El Nido kung saan. Dito lang pare sa Cavite, merong reservation dyan eh. Dyan na napakalaking reservation sa Cavite. Coastal.
na parang hindi na ginagalang yung reservation na yun. Medyo marami nang nagagawa. Nandun doon sa area na yun, doon, banda ron. Cavite. Mga Maragondon. Bakit hindi kaya napapansin yan? One of these days, magano, yung papuntang Nasugbo na area. Kasi meron ng daan doon eh. Sarap nun. Ang dami na doon. Marami doon. Iba-iba, sari-saring developer na ano. Paano mo napatitulhan pati yun? Kung sakali. Paano? Reservation nga eh. Reservation. Stranger. Paano napatituluhan? Eh, parang yung BGC. Yang hindi naman pwedeng bilhin. Oo. Pero napakadaming, may isang grupo, Mega World, dominado niya. Sa kanya lahat napunta. At di niya binili. Bawal po sa batas na ibenta eh. So ano yung arrangement meron yan? Top secret yan. Hindi po sinasabi ng BCDA. Lease. Lease. In perpetuity. Perpetuity. Perpetual. Lease contract. Panghabang buhay na lease, meron bang gano'n? Walang gano'n. 50 years. 50 years. O ngayon. Ngayon, gusto na pong baguhin ang batas ng BCDA. Ang gusto ng BCDA, pwede na nilang ibenta. Walang humaharang yan. Walang, excuse me. Walang ganun. Hindi, lakas na labi ng mga... Intindi nun, yung mga nandoon Mga na. naglalaway. Nakaposisyon na sila eh. Issue na. Naglalaway na yun. Hindi, nakatikim na. Hindi lang naglalaway. Kasi na yun? pag lease, Punong-puno na pare, you cannot command the price. sila. Kasi sasabihin, 50 years ko lang yan eh. Paano kayo pamamana yan? After kong gamitin, bibigay ko na ulit sa'yo. May ganyan eh. No, na Argument. agam-agam. Pero kung ownership yan, you can command a real big price. Huge price. Sa ngayon pa lang, lease pa lang yan, pare, mahal na. Per Kung square ownership meter ng condo dyan, Kung ownership ka pa, di tapos. di mas lalo pa. Ayon po sa mga survey, mabilis pa rin ang benta ng mga luxury homes Hanggang ngayon. sa Metro Manila. Yan. Ang tinatamaan yung mga office spaces. Bumabagsak ang ang Di ba, demand sa office space. Let me get a handle on that, yung sinasabi nyo na. Kasi kaya, lease, okay, you cannot command the price. At syempre, ikaw, sa... As a buyer, as a buyer ka naman, teka, hindi ko... lease lang yan eh, hindi ko mura na- lang hindi ako, dapat. hindi, Oo. Tsaka hindi ako maglalagay ng kuntodo ng mga investment dyan. Kasi gusto ko, may mapapamana ako. Lahat, But merong mga conglomerate na hindi ganyan na mag-isip. paano? Ginawa nila, ibinalik nila, ibinenta nila ngayon na yung kanilang... As owner. Oo, gaya ng sa tubig, binenta ng Ayala kay Ricky Rason. Hindi, Ayaw na namin dyan! Kumita na kami, good na kami. Binulsa na namin ang yung concession agreement, They won't say that, of course. agreement, mayroon ganun. Oo. Yung lease agreement, Mr. Rason, sakit ng ulo mo na yan, ikaw na bahala. lease agreements, pinagsama-sama na nila. Okay. Bundled. And then, Binandel. As a package. Sa package. meron akong lease. Mautak talaga. 50 years. Transform ko na to into cash. Oo. Bonds o kaya kung against the lease. Present value. Ayan. Against the lease. Anong present value? Yung present value nito, ipo-forward ko na. Bayaran mo na ako ngayon. Bayaran mo na ako. You take over, yung sinasabi On a mo, price you take na- over the problem later. Ikaw na yan. Okay. Pero, nakuha ko na. Meron talaga matatalino. Nag-invest sila ng capex at infrastructure. Kailangan yun kasi kailangan ma-sustain yung investment sa Spain. 9:31 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Manal. Good morning. May 29. Morning. Matatapos na Mayo. Nakapamyesta na ba kayo?
Malapit-lapit nang matapos ang Mayo. Wala pa. Yun na nga, wala pa. Wala Hindi pa, pa ako wala pa. nakapamiesta eh. Okay. Paano kaya to, pare? Ano yung sinasabi mo? Customs? Oo, sa customs, yung bumaba ang revenue natin, ang tax revenue ng BIR dahil sa talamak na smuggling Ng? ng tobacco products at vape products sa Pilipinas. Now, umaabot sa, nawala lang yung figures ko na malaki mga 6 billion Ang nawa- 4 na buwan pa lang yan. 6 billion. Now, ang- 4 na ang- buwan. So ang- times 3, Oo, aabot yan ng 18 billion. More or less. billion. Oo. 18 Now, here's billion. the thing, ang conflict dyan, kasi kaya nga natin tinaasan yung taxes, di ba, yun yung sin taxes na ganyan, para ma-fund yung universal care, para sa, So, oo. ngayon, walang... Sa kukuha Sa ngayon ng kukuha pera, ngayon, yung di ba? universal care. Sa budget. Ito yung argumento rito kung hindi yung, di ba, yung implementasyon talaga ng ng smuggling efforts. Ang dami hindi na kasing talaga sa atin nakakalusot dyan eh. nakakalusot. At hindi ako maniwalang lusot na ito. Yung oil smuggling nga, hanggang ngayon, hindi. Mas Ito ba yung malaki yun. dumadaan sa mga isla, yung mga dumarating yung mga bangka at dala nila yung mga kahon-kahon ng sigarilyo, ganun ba yun? O, Wala. Hindi na ganun ngayon. Hindi na, Hindi. technical na lang. Technical na yan eh. Magastos pa yun eh. Magastos pa yun, ano? Sa pier, mura na lang. Magkano May per kakuntsaba ka container? dyan pag sa pier, di ba? Hindi, ang bayaran dyan, per container na. Walang bukasan. Wala na yung talagang, okay. Walang bukas. Hindi, pero Hindi ano parang Pasko yan na bubuksan mo muna yung Oo, regalo. oo, Tapos tapos wala na. Pero ano yan, yung 6 billion, how much are we taking in from sin products? From cigarette, for example, or ano? Hundreds of billions din yun. 40 billion, again, yung figures. Hindi pa. Hindi umaabot. Hindi ng- pa Hindi naman umaabot. Pero mga 40 billion, Mga 30 50. billion, ganyan. Yun yung ginagamit po sa universal health Kaya care. nga yung mga ating mga legislators, okay to, yung makukuha natin dyan, sa, kasi parang 170 billion tama, umaabot ng ganun, take. 150 pupunta sa universal health care. For that purpose. Kung dito pa lang sa first 4 months pa, ubus ka kagad 6 to 8 billion. Nawawala. So 18 in a year. At again, Well, natural course yan of things. Kapag tinaasan mo ang tax, ang tendency mag-smuggle. Oo. And therefore, kailangan more effort for Tax sa- administration yan. Yes, in law enforcement po. Tax administration. Kung naglagay ka ng ganyan na batas, tataasan mo ang tax. Ang tendency niyan ang tendency talaga. niya talaga mag-smuggle. Oo, tendency. Kaya kailangan palakasin mo yung law At pag enforcement. nag-smuggle, talo Eh, hindi kagad ginawa eh. yung konsepto mo ng universal healthcare na ifa-fund mo, talo na kagad yan. Oo. Walang nangyari. Dapat yun ang tinitignan eh. Kaya nga nagkaroon ng para yung pork, hindi na nga i-smuggle yun. Oo. Kaya binabaan na tariff niya. Pare, nag-inspection na ng Department of Agriculture. Nag-inspection na ng Sa karne. mga cold storage. Hindi, isang palengke lang dyan sa Sa Quezon palengke. City. Ay, palengke lang. Nag-press release. Release na naman. Nag-press release pa. Sino naman nag-inspection? Si Sevillano. Si DB. DB Sevillano. Nag-press release. May picture pa, ganyan. Makisig. Patapat yung mga manok. Bakit manok ang ini-inspeksyon? At tinitignan ba yung mga pinapalitan yung packaging Packaging. para matago yung expiry date? Best Before? before. Just before. Ba't hindi kaya yung sinasabi mo? Hindi warehouse. Hindi Warehouse ang tignan ninyo. Nandun. Saan nakatago lahat yung mga yan? All Saka kinds. bakit walang sagot? Kung bakit tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng baboy? Yung bigas kasi sabi, ang nagsalita na mismo si Finance Secretary Ralph Recto Is at saka open, si to review. Economic Planning Secretary Balisacan. By September daw, bababa na yan. Bakit walang ganyan statement sa baboy? Malakas ba talaga yung baboy? Mita. May tama tayo dyan sa baboy na yan. Pababayaan na lang natin yung pagtaas ng presyo ng Baboy. Okay na lang. Binigyan daw po ng pinayagan daw ng Supreme Court ang DOJ na ilipat yung kaso nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Magmula sa Davao City, diyan na didinggin sa Quezon City.
ang may gusto nito ang Department of Justice. Okay. Para daw po maiwasan yung mga duda. Kasi kung sa Davao yan, kumbaga, ang argument ng DOJ, Baka ma-influensyan yan. pero parang sinasabi mo, wala tayong tiwala sa ating justice system. Nagkaroon na kasi ng problema doon eh. Dati. Dati. So may Doon track record. Sa prosecution service doon sa Davao. Kaya nga yung isang yung prosecutor doon nilipat eh. Sabi po ng Supreme Court, kaya raw po nagkaroon ng justification ng paglipat na yan. Dahil yung akusado, si Pastor Kibuloy, ay alam na malakas ang influence dyan sa area na yan. Yan mismo ang sinabi ng Supreme Court sa statement. So hindi na nila tinago yun. Yung sinasabi mong dahilan, yung influential siya. So, Sa area. nangyayari po yan maski sa ibang bayan. Hindi lang sa Davao. They will move the, di ba, yung... Lalo na kung high profile yung Kaso. kaso. Baka raw kasi magkaroon ng mga local biases, okay? Pressures or Yung mga whatever. witnesses, baka ma-influence, matakot. So, ang argument po ng Supreme Court, it's just a prudent move. Ibig But sabihin, usually, ang argumento ano ang ibig sabihin ng naman ng- prudent? para hindi magkagulo na at mas maayos ang Prudent. implementasyon at hindi magka-problema. Hindi, ang sasabihin ko sana, ang magiging pwedeng argumento naman ng mga abogado ni Pastor Kibuloy is, Ay. ang krimen ay sinasabi niyong dito nangyari sa jurisdiction na to, dapat dito ma-try yan. Sinabi na nga nila yan. Pero nagpasya na yung Supreme Court, hindi, ilipat pa rin. Oo. Final. So, iraraffle na po to sa Quezon City. Sa kaya, Ang problema ba, nagpapakita na ba si Pastor Kibuloy? Hindi pa. Hindi pa, yung mga aides lang. Tapos nag-surrender ng baril. Nag-surrender ng baril. Yung mga aides. Ang abogado po ni Pastor Kibuloy ay kasama namin rito. Disclosure lang. Yes. Si Ferdy Topacio. So, wala pa pong comment si Attorney Topacio tungkol dyan sa paglipat. Sa akin naman, kahit na anong court yan. Di ba? Mapa Davao, mapa Quezon City. Basta i-litigate nyo na para matapos na rin. Hindi na magiging gaya Involved pa ba yung SMNI dito? Hindi na, Iniimbestiga ba rin ba yung iba na yung SMNI? iba yung tungkol dito. Pero it's operating. It's operating. ang sasabihin ko sana, yung dictum ni Mayor Lim, hindi The law is for all. Hindi, ito naman, the law is for everywhere. Hindi. Otherwise, Or otherwise, nowhere at all. para ma-avoid na, para na rin maano yung magiging show ito. Parang Sarsuela. Sabi nga sa ni Batundo, no? Teresita Angsi. Tama. Ayun naman natin magkaroon ng Sarsuela. Parang ano na yan. Tapang naman ng pananalita ni Teresita Angsi doon. Hindi, kasi- Sarsuela sa Senado? Ano ba yan? Naapektahan siya eh. Siyempre kasi sinasabi niya, itong ginagawa ni Model, ano na to? Ibang klase na. Kumbaga, ano na yan. Hindi na karapat dapat. Meron ng hidden merienda. At saka, Meron. masyado naman na-apen na yung mga Filipinos with Chinese. Nagrupo na sila doon sa ganunan eh. Aha. Nagkakaroon ng xenophobia. Oo. May history ho tayo niyan. Noong panahon ng Espanyol, ganyan. Nagkaka-violence. Kaka-violence yan. But meanwhile, Sunugan ng ano yan? Sunugan ng this is a very polarizing. buong barangay. It's a very Dami polarizing. nating kaibigan naman will cite a whole slew of mga mula sa multinational, sa yung mga Alam mo bang, bodyguard para sa mga Ganyan. pogo, hindi, all of these things. ganyan. Pogo issue to, pare. Oo, hindi naman totoo. Pinagsasama-sama na nila. ang nagiging Pogo problem, issue na naging yung mga halos estudyante, nabuhos lahat. alleged student sa Cagayan. anti-Chinese na. Na anti-Chinese. worker. Alam mo, two of our neighbors nagkaroon ng malaking problema yan, ha? Malaysia. Oo. Ayot naku. yan. Kaya nga, Yan, talagang kaya humiwalay yung Singapore eh. For that purpose. Indonesia. Hindi umiwalay Singapore, pare.
sinipa ng Sinipa. federation. Kaya nag-iiyak si Lee Kuan Yew nun eh. Yun, It's not viable for What's Singapore to what's stand the alone. term? Basta nagkaroon ng mass, yung talagang No. makita sa kalye, papatayin na. Ano? sa Indonesia. Suharto. Yung takeover ni Suharto, Meron din- Chinese yun. Ang banatan doon, Malaking Chinese. kwan Anti-communist lang ang tawag nila. Anti-communist, pero ang binanatan, And Chinese. this is, it's parang ganito rito ngayon eh. Sa US, petmal yung Yung nangyari doon. coolies, yung mga ganun. Oo. During that time. Kaya mabigat yan. Kailangan mag-ingat-ingat tayo. Dapat Kung may kaso po, ang kasuhan na agad. Yung- Kasi ang nangyayari ngayon, parang nasisilaban ang damdamin Na anti-Chinese. ng maraming Pilipino, ng Regardless, anti-Chinese. kung Dahil may sa taga nangyayari mainland, taga Hong Kong, taga Taiwan, taga nagkakaroon ng Singapore, taga ganun eh. Malaysia. Sa akin, pare, Wala kung nang talagang pakialam ang may tao. kaso, Kasuhan kasuhan nyo na. Kasuhan na. Para, Huwag na yung masyadong marami. Ayaw nyo ng anti. Parang yung kay- Ayaw nyo ng unli hearing, ha? Dick Gordon Only hearing sa Parmali. Kung may kaso, kasuhan. Anong ginawa ni Ombudsman? Di kinasuhan si Duque. Di ba? Yan ang gusto ko. Meron na agad ganong kaso. Huwag yung mga unli. Oo, wag only hearing. Sabi ni, kasi, only hearing daw yan Pwede. That's a bad choice naman ng words ni Senate President. Unli. Again, Nagpapamasa. Masa yan. papamasa yan. So, Unli hearing. Senate President ka, hindi yan. Ano yun? Parang only rice? Only rice ni Juan Samson? ng inasal? Ni Diwata. Okay. Iyon pong sabi ng COMELEC, tuloy-tuloy daw po ang paghahanda nila sa 2025 elections. Kahit na merong utos sa Supreme Court na sagutin nila yung kasong inihain nitong si dating congressman Edgar Egay Erice. Ang petisyon po nila, pigilin daw yung Miro Systems na yung kontrata. Pigilin yung kontrata ng Miro Systems na sila ang magbebenta ng automated Election system Sa for COMELEC. 2025. Malaking pera po to, 18 billion. Yun yung, that's the crux of the matter. Hindi kaya yung pera? Ang sabi po ni COMELEC Chair, George Garcia, wala namang inisyu na injunction Sa amin. Kaya tuloy-tuloy lang kami. Tama po yun. Paano kung magkaroon ng injunction later on? At the, towards the end. Kung mali-mali ang sagot nyo, Ay kung nag-injection na kung mag-injunction. Sa ngayon, wala injunction. Sige, tuloy-tuloy kayo. Okay. Well, the fact of the matter is, natalo po kayo sa Supreme Court dahil sinabi ng Supreme Court, mali yung ginawa nyo sa Smartmatic. so ano yung Magabi. gagawin natin? So ngayon, nagdidelikado yung ating eleksyon next year. Naikli na ang oras. Something is hanging Pare, yun ang... Yan ang nagpapabigat yan. Ayan ang mabigat dyan. Hindi po, kumbaga, hindi planchado. Merong issue Merong, Sa ngayon, walang injunction order ang Supreme Court, tuloy-tuloy kayo. Masisiguro nyo ba na hindi darating yung injunction? Kaya ba nila siguruhin nyo, parang Jonathan? No. Nako. mabigat yan. Bigat yan. Mabigat yan. Kasi kung halimbawa nagkaroon ng injunction, ay di paano pa yung preparasyon nyo? Ayun. Meron bang plan B Plan B. para Plan maayos C, naman yan? Plan D. Oo. Marami bang ganon? Ayan. Nakahanda- Gagamitin yung luma, par. Nakahanda ba tayo? Gagamitin yung luma. Hindi, di pa ba tinatapon yun? Luma ng Smartmatic. Ngayon nandun pa ba sa warehouse? Papayag ba yung Smartmatic? Binabayaran Maganda sa akin yan para mawala na yung automated. Balik tayo sa manual. manual. Kaya ba yun? Meron bang oras para mag-switch sa manual? Ibang klase pong... Ibang sistema ibang yun. sistema yan. Ibang sistema yun. O yung hybrid.
baka pwede mag-switch. At saka ano yan? Ano magiging kalaban mo ngayon dyan, Isang yung mga taon ang, progressive na mga tech-oriented na mga... Hindi lang yun, magiging problema yun. You are becoming a Luddite. Hindi lang yun. Luddite po yung galit sa teknolohiya. Ibalik tayo sa manual. Under the present system, you can no longer revert back to manual. Hindi rin pwede talaga. Hindi na. There has to be another law. Kasi may batas automated na tayo Even the hybrid, problema na nga yan So hindi nila pwedeng gawin yung bumalik sa manual dahil they're violating. They're violating the automated election. Hindi ko alam yun, sorry. Oh, yeah. Bawal na yan. So patay ka. May problema tayo. May problema tayo. Kailangan habulin nila to. Dapat... Hindi naman Ano pwede. yung end game dito? Hindi naman pwede yung walang eleksyon. Because pupunta tayo mandated sa eleksyon na hindi talaga Hindi handa. ba pwedeng out-of-court settlement, Smartmatic? Pwede. Tsaka Miro? At saka Miro, pwede. They can. mag-ayos na It lang. is very possible. Sino magbo-broker niyan? Ayan. Yan ang pwedeng, yan ang pag-usapan. Kasi po, malaking problema to kapag... That is presupposing na Smartmatic and just wants to take the money and run now. ano pa ba gusto nila? Sila pa rin ang maging taga Para gawa kumita. ng eleksyon para kumita. O para ma-manipulate ang eleksyon? Actually, yun ang mas iniisip ko. Pwede. Sino ang mga Usay mo? beneficiary nito? Baka. Hindi kasi Kung wala kayong, baka pwede mangyaring ganito Hindi naman proven yung yung sistema Miro. O nanalo nga kayo. Subcontract nyo sa amin. Full. Pwede rin. Naikot. Pwede Di ba? rin. Kunin lang ninyo yung administrative cost, whatever it is. Kahit hindi kami kumita malaki. Pero amin ang eleksyon. Amin ang eleksyon. Pwede yan. At tayo papayag naman sa ganung klase. End of the line Sa bagay. Oh, di ba? Yung Kasama yan sa game plan. Yung Ang usap-usapan noon, kaya nakalabas ng bayan, yung dating COMELEC chairman. So, Dahil binulgar niya, tinuruan niya Oo. yung isang grupo, paano nangyari yung dayan. Para magamit naman nila ngayon. Kaya pinayagan siya. Kaya pinayagan siya. So, ano mangyayari dito kung makabalik ka Smartmatic? Hindi pa po nawawala sa isip ng taong bayan na yung Smartmatic malaking kinalaman sa mga milagro. Nangyayari sa eleksyon. Yung ating presidente ngayon, isa yan sa nagre-reklamo against Smartmatic noong tumakbo siyang vice president. presidential elections. May mga senador. Nagre-reklamo rin. Paano nanalo yung mga ibang senador dyan? Pinagmumura na nga yung kandidato na sa bailiwick niya, nanalo pa. Pinagmumura na? Sa bailiwick? Sa bailiwick nanalo pa siya. Nanalo pa siya doon? Son of Ilocos yun? Pinagmumura niya doon at nanalo ba siya? Hindi ba kataka-taka yun? Baka nag-magic? Yan ang mga agam-agam. Yan ang sinasabi natin, agam-agam. Hindi lang aga-aga, Nakakapagpala- akusasyon na At pa. saka nakakapagpalaki sa agam-agam yung mga figures bandied about na magkano ang singil. Sabi ko, grabe. I mean, Kung meron akong ganung pera, sabi nga nung hindi isang ako tatakbo. Iba ang gagawin. Bakit pa ako Pag-real estate na ako, magta-township na ako. Di ba? Hindi, ako, mag-go-golf na lang ako habang buhay kung meron akong ganung pera. Bakit ko pagagastusin sa politika? Ay, congratulations dun sa retired Marikina Regional Trial Court, Judge Felix Reyes. Siya na po ang bagong chairman ng Philippine Charity Sweepstakes. Judge po ito. Pero dati rin pala Sarap siya talaga director, kung kakampi mo yung board director na siya dati ng PCS. Yeah, board director. Masarap talaga. Sarap talaga pag kakampi mo yung executive secretary. Uy, Pag barkada mo. Baka Baka. Baka lang naman. Baka lang, baka maposisyon ka. award-winning broadcaster. Kuha ka agad. Gusto Si Judge Felix Binalitan Reyes. na niya si Juni. Ganun ba? Ito na po. Kaya pala hindi nakakapagbasto ng ating executive secretary. Iba ang inaasikaso. Ikaw naman. May apo ka ba? Oo. Wala ka namang apo eh. Wala ka naman ganun eh. Wala ka namang apo. Si Jonathan may apo na. Yan, meron ako. Sige. Tayo, wala pa tayong apo. Okay.
Magbabalik ang Karambola bukas. Thursday, ako si Conrad Banal. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana. Ngayon, nandito na. Yan na siya. Ito na! Dennis! Ito po yung award-winning broadcast journalist Yeah. na si Dennis, the Distributor Antenor Jr. Alright. ng Ronda Pilipinas. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.